Sa video nito mga ka-dreamers, magha-harvest na po tayo ng ating bisol na halos 10 buwan na yung itinagal dito sa area na ito. Yung maturity date ng ating bisol for harvest ay sumobra na. Pero wag po kayong mag-alala dahil yung bisol mas maganda kapag sumobra yung maturity date niya. Ika nga yung shelf lifetime niya ay mas matagal, mas maganda, mas masarap yung aning bisol kapag matagal sa lupa. Ang gagawin natin dito ngayon mga ka-dreamers ay tatanggalan natin ng dahon itong bisol na i-harvest natin gamit itong itak. Sa gayon, ipupunla din natin kaagad yung ating bisol na naha-harvest. Yung puno yung gabi. Itong gabi na ito mga ka-dreamers ay ipupunla din natin kaagad. Kaya ang gagawin natin dito ngayon ay tatanggalan natin ng dahon isa-isa. Yan. Ayan mga ka-dreamers, kung mapapansin ninyo, isa-isa natin siyang tanggalan, saka natin siya bubunutin. Medyo maproseso dahil sa wala tayong cameraman, kaya doble kayod yung ating gagawin dito para mapagtagumpayan natin itong ating pagha-harvest ng bisol. Struggle ka nga, pero masaya. Basta nasa puso natin yung ating ginagawa. Ayan, ang lalaki. Mamaya makikita natin kung gaano kalalaki yung ibinunga ng ating bisol. Ayan na mga ka-dreamers, kung mapapansin ninyo ay natanggalan na po natin ng mga dahon yung bisol na ating iha-harvest ngayon. Medyo madami yung puno Ayan. Kung mapapansin ninyo ay nakahilera po siya. Naka-align yung ating punlang bisol. Sa ganito, mas maganda po siya tingnan. Kaya sana sa mga kababayan natin na gusto ring magpunla ng bisol, ipunla natin ng maayos. Yung alignment. Sa akin naman, yung sukat nito ay 50 inches kwadrado. Yung sukat na inilaan natin dito sa mga puno ng bisol. So ayan na mga ka-dreamers. Diretso yan. Papunta doon sa dulo. Magkabilaan. Diba? Ang ganda. Kaya ibahagi po natin yung ating video nang may matutunan din yung iba kung paano magpunla at mag-harvest ng bisol hanggang sa merkado. Susubok na tayo ngayon. Mag-market na po tayo. Kahit na baga di gaano kalakihan muna yung ating harvest. Ang mahalaga ay makikita natin yung ating pinagsumikapan at pinaghirapan. Biyaya ng Diyos. Yun yung mas mahalaga. Kaya tara, magsimula na tayo. Maghukay na tayo ng bunga ng bisol. Bubunutin natin yung bawat puno. Saka natin siya huhukayin yung mga naiiwan dito mga ka-dreamers. Nang makita natin yung dami ng bunga ng ating punlang bisol. Ayan mga ka-dreamers, tinatayang nasa 1.5 kilos yung bunga ng bisol sa puno na ito. Ika nga, hindi pare-parehas. So, ang pinakamaliit dito, tinitingnan ko yung ibang puno na mas maliit ay nasa 5 at 6 na piraso yung ibinunga. Ito, mas madami siya. 1.5 kilos. Ilalagay muna natin siya dito sa bawat puno yung kanyang bunga. At ngayon yung pagtutuunan natin ng pansin nang hindi masayang yung ating area at yung pag-harvest natin ay tuloy-tuloy, iproseso naman natin itong puno na to. Itong gabi niya. Yan. Tatanggalan natin siya ng ugat. Tapos ititrim natin siya, yung gabi niya. Yan. Kung mapapansin ninyo, pinutol natin yung pinakadulo ng gabi niya. Sa gayon ay magsisimula siya ng panibagong journey. Ika nga, dun sa kanyang pagbubunga. At huwag natin kaligtaan yung alignment. Sa ganito, tuloy-tuloy yung kagandahan ng ating bisol sa mata. Kapag pinagbasda natin, kahit na baga nasa malayo tayo. Isa pa marahil mga ka-dreamers, huwag natin kaligtaan, yung bisol ay hindi po gaano kalaliman yung
pagpunla ng bisol, mga ka-dreamers. Sa ganito, mas madali po siyang bunutin. At yung kanyang bunga, kapag dinagdagan natin ng karagdagang lupa, ay mas marami. Nasa ibabaw lang siya. Proseso ng pag-harvest sa hinaharap ay mas madali. Ito na yung ating bisol na harvest, mga ka-dreamers. Tinatayang nasa 270 kilos mula dito sa 140 na puno ng ating bisol. Ngayon, hinugasan natin siya para mas malinis at mas maganda tingnan yung ating produkto. At after natin mag-harvest, mga ka-dreamers, ito na yung ating bisol. Nakapunla uli. Sa katunayan, idugtong na natin sa bago nating punla. Ito sa kabila. Yan. Kabilang side na yan. Tapos, doon naman sa dulo na yan. Dahil dyan lang tayo sa may puno ng niyog na yan, yung matayog, yung ating na-harvest muna. Yung ating bisol na ipupunla, mga ka-dreamers, ay naka-align. 50 inches kwadrado. So kung pupunta tayo dito, meron siyang alignment. Ayan. Tapos kung dito naman tayo sa side, makikita natin merong linya papunta doon, tapos papunta riyan sa kabila na yan. Yun yung nakakaganda kapag pinaplano natin yung ating punla, dahil sa mas maganda tingnan sa mata, bukod sa riyan, mas maganda yung ating punla. Umaalagwa siya ng mas maganda at nagiging mas mabunga. Yun yung nakakaganda riyan. So next na gagawin natin dito ay dadagdagan natin ng karagdagang lupa ito. Itong puno ng bisol na to. Yan. Tinatayang nasa 45 days mo na yung aantay natin bago natin siya dagdagan ng lupa para mas marami yung ibubunga niya sa hinaharap. Kaya kung baguhan ka pa sa aking YouTube channel, Dreams Visions TV, maaari niyo po kong tulungan sa pamamagitan ng inyong pag-follow at pag-subscribe. At sa hinaharap, sa aking mga pangitaing panaginip ayon sa Biblia, mga tanda at kababalaghan bago ang dakilang araw ng Panginoong Hesukristo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikinig at pag-subscribe. Papuri sa Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. God bless. Yan, huwag po natin kaligtaan mag-iwan po kayo ng baka sa aking video nang mababalikan ko kayo kapag naka-online po tayo. Yan, dahil sa bihira po tayo makapag-online, basta babalikan ko kayo. Comment, then share sa ating video. Like na rin. Praise God.